Lahat tayo ay mayroong divine support team na handang umalalay o gumabay at tumulong sa atin sa bawat oras. Lalo na sa mga panahon na tayo ay nasa pagkabigo, kalungkutan, mga problema sa pamilya, trabaho, relasyon, pamumuhay at marami pang ibang concerns. Ngunit, ang isa sa pinaka-challenging, especially sa mga taong hindi pa experienced at pamilyar sa mga spirit guides, ay ang pagkilala at pagdama sa mga senyales ng pakikipag-ugnayan nito sa isang tao. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Sa pagpapatuloy ng ating topic last week. Number 10. Things suddenly falling with synchronistic timing. Mga bagay na bigla na lang bumabagsak sa harapan natin sa angkop na panahon. Maaari ito ay mga random books, letters, CD or DVDs o kaya mga newspaper o magazine na babagsak na lang bigla sa sahig sa harapan mo para makuha ang iyong atensyon. At kapag nakita mo ito, agad kang makakaramdam na may mahalagang dapat kang malaman na ipinapakita sa iyo ng mga bagay na ito. Maaaring nasa loob nito ang mga mensahe na related sa iyong kasalukuyang mga katanungan na hinahanapan mo ng solusyon o kasagutan. Number 11. Synchronicities. Ang synchronicity is basically two or more coincidences that have no influence on each other but are meaningfully related. Halimbawa, nabanggit mo sa iyong kaibigan ngayon kung kumusta na kaya yung kaibigan yung matagal nyo nang hindi nakikita. At all of a sudden, bigla na lang nag-message sa'yo yung kaibigan mong hindi mo na nakikita. Or nakita mo sa isang mall nang hindi sinasadya. Isa pang halimbawa, may nakausap kang kaibigan na sinabi mo na sana matagpuan mo na ang swerte sa buhay at after nito, nakapanood ka sa YouTube or Facebook tungkol sa talk na hindi mo kinakailangan maging swerte sa buhay materially, kundi maging maligaya at grateful sa kung ano ang meron ka sa buhay mo ngayon. Kapag nakaka-experience ka na ng mga ganitong pangitain o synchronicities, kinakailangan mong mag-pay attention. Dahil maaaring may gustong iparating sa iyo ang iyong mga spirit guides sa pamamagitan ng synchronicities na tulad ng nasa halimbawa. Ang mga karanasang ganito ay mas mainam kung ma-journal mo o maitatala mo sa diary para mas maging aware o mindful ka sa mga mensahe na gustong iparating sa iyo ng iyong spirit guides o angels. Number 12. Internal warning messages. Ito ay mga boses na nadidinig mo internally na parang similar sa boses mo pero slightly different. At mapapansin mo na parang nagsasabi ito na umiwas ka sa mga bagay na gagawin mo pa lang. At minsan din nagsasabi ito na mag-focus ka sa mga mahalagang bagay na kinakailangan mong gawin. Halimbawa, habang nagda-drive ka, may bigla kang narinig na boses sa isip mo na sinasabing slow down, na maaaring dahilan upang maiwasan mo ang isang potential accident ahead of you. Isang halimbawa pa, bigla mo na lang naisip na kumain ng gulay sa araw na ito na hindi mo naman gusto dati. Paulit-ulit mo itong nadidinig sa isip mo kaya napilitan kang lumabas upang bumili sa palengke. At doon, nakita mo ang kaibigan mo na nangangailangan ng tulong mo. Ang ating mga guides ay palaging tumutulong sa atin upang bigyan tayo ng warning o sabihan tayo na pumunta o umiwas sa lugar o pangyayari para sa ating greater good.
Kaya kinakailangan to pay attention sa mga ganitong pangyayari kung hindi ito karaniwan sa iyo o kung ano ang magiging pakiramdam mo para dito. Number 13. Strange electrical surges. Lahat ng bagay sa paligid natin na napatunayan ng quantum physics ay binubuo ng enerhiya at vibration. Lahat ay nagva-vibrate sa iba't ibang frequency. At dahil ang ilan sa ating spirit guides ay galing sa high frequency realms, naiimpluwensyahan nila ang frequencies na nakapaligid sa atin, na nakakakos ng pagbabago sa ating mga electrical equipments. Just imagine, kapag nagkaroon kayo ng aha moment na nagiging sanhi ng rapid shift o mabilis na pagbabago sa inyong pakiramdam, o kapag nagtanong ka ng isang importanteng question, nagkakaroon ka ng electric surge feeling. Bigla, ang isa sa iyong mga gadgets tulad ng phone, laptop, music player, or any device started to do strange and random things. Tulad ng radio na biglang mag-o-on o malilipat sa random station, o light bulb na biglang bumubukas o nagfi-flicker sa pagpasok mo sa isang kwarto, o ang laptop o TV ay biglang mag-on or off. Kapag nagkakaroon ka ng ganitong experience, ito ay dahil sa nagkakaroon ka ng channeling and connection to higher frequency spirit guides and receiving divine downloads. This also raises your frequency and absorbing their rejuvenating energies. Number 14. Sudden smells that remind you of something or someone. Mga biglaang halimuyak o amoy ng bagay o tao. May natatandaan ba kayo na nakakaamoy kayo ng bulaklak o pabango kahit wala namang ganito sa inyong paligid? Halimbawa, naiisip mo ang isang kaibigan na hindi mo na nakikita ng matagal na panahon at biglang nakaamoy ka ng pabango na parati niyang ginagamit. At naisipan mo na tawagan ito, at dahil dito nalaman mo na ang iyong kaibigan pala ay may malubhang karamdaman at kinakailangan makita mo na siya sa kanyang mga huling sandali. Maging conscious sa ganitong mga pangyayari dahil ang ating guides ay tumutulong sa atin upang makareconnect sa mga taong mahalaga para sa atin at makatulong sa iba kung kinakailangan. Number 15. Drastic changes in a candle flame. Matinding pagbabago-bago ng apoy ng kandila. Nagkaroon na ba kayo ng experience na pagkasindi ng kandila, bigla itong umapoy ng malakas o di kaya parang weird na nagdidingas ng maalab? Maaaring senyales ito na may spirit na malapit sa inyo at gustong makipag-communicate. Make sure na kayo ay may protective energy sa pamamagitan ng meditation o visualization, na kayo ay surrounded by a light and positive energy. Dahil hindi kayo sigurado kung ang spirit na ito ay negative o positive. In cases like this, ask for guardian angels o spirit guides to protect you and channel to their energies. Number 16. White bright light appearing in photos. Mga puting liwanag sa mga litrato na nakuhanan. Siguro, pamilyar na kayo dito o kayo mismo ay may karanasan na din sa ganitong photo capture. Ang mga puting liwanag na ito ay tinatawag na orbs at pinaniniwalaang ito ay mga spirits o high-frequency spirit guides na nagpapapansin sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga pictures. Ang mga light orbs na ito ay kadalasang sinasabi na reflection lang daw ng flash ng camera or sa mga videos, mapapansin din ang mga ito. Ngunit kung may pakiramdam kayong kakaiba na ito ay hindi basta-basta lang na technical effect, ito ay maaaring spirit o guides nyo. Number 17. A sudden burst of inspiration. Bigla ang pagkakaroon ng inspirasyon. Naranasan nyo na ba
na bigla kayong ginanahan na maging engaged sa artistic talents, technical skills, pag-gym, sports o bagong hobby, career, love life at iba pang nakakapagpataas ng inyong vibration dahil sa excitement? Ito ay isang senyales ng inyong spirit guides ay hinihikayat kayo na puntahan ang direksyon na ito. Especially kung dumarating na lang ito sa inyo out of nowhere. Ang ganitong inspiring activities ay isang form ng channeling and connection nyo sa inyong spirit guides. Whenever you experience this sudden burst of inspiration, call out to your spirit guides and ask what they mean. But more importantly, follow the feeling. And number 18. Suddenly feeling intense emotions. Bigla ang pakiramdam na matinding emosyon. May mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng intense joy or sadness. Pero, nakaranas na ba kayo ng intense emotion na naging dahilan para ma-realize mo na nagkaroon ka ng pagkakamali na bigla mo na lang naramdaman? Dahil dito, na-realize mo ang isang bagay tungkol sa iyong buhay na kailangang magbago. O nakaramdam ka ng matinding kalungkutan tungkol sa isang tao na bago pa man siya mamatay na walang clear sign na siya pala ay mamamatay na. This is your spirit guide channeling and creating changes in your frequency and emotions to communicate an important message. Sa tuwing ikaw ay makakaramdam ng intense emotion, tumawag ka sa iyong spirit guides and ask for guidance na makakapag-encourage sa kanila na maging mas malinaw ang gusto nilang iparating sa iyo. Alalahanin mo palagi na mayroon kang divine assistance na nakahanda sa bawat mong tawag. Sa pamamagitan ng mga senyales na aking nabanggit, maaari mo nang maobserbahan ang mga kaganapan sa iyong buhay kung sila nga ba ay nariyan lang palagi. Hindi natin kinakailangan ng mata upang sila ay malamang totoong nandyan. Ang kinakailangan natin ay ang pagiging bukas at malawak sa mga kaganapan sa ating buhay, ang pananalig sa ating puso, ang pagtanggap sa ating mga sarili bilang mga divine beings sa physical na anyo, at ang pagtanggap na bawat isa sa atin ay may gabay din na palaging tumutulong na nasa spiritual na anyo. Dahil lahat tayo ay interconnected at bawat tao ay representasyon din ng bawat nilalang sa kabilang dimensyon, kaya sila ay palaging nakaagapay sa atin. Tayo lahat ay fragments of the source at lahat tayo ay binubuo ng iisang pagmamahal, pagkakaisa at kalahatan. Ang ating guides ay higher aspects nating lahat. Sila ay bahagi din nating lahat. Kaya kung iisipin nyo, ipapahamak ba tayo ng ating spirit guides kung tayo ang kanilang representasyon sa pisikal na mundo? So, yun na lamang po muna. Peace, love and light. Thanks for watching.